Niyong araw ay 8 buwan na mula nang ipatupad ang pigil putukan, simula nang ito ay umiral. Lahat ng bihag ay nakalabas na. Nasa Gaza pa rin ang puwersa ng Israel, ngunit ayaw pa rin mag-disarma ng Hamas habang nagpapatuloy ang pag-uusap sa Cairo. Kaya saan mo nakikita na patutungo ang mga pangyayari dito kaugnay ng Gaza Strip? Sa ngayon, sa tingin ko talagang parang nasa isang deadlock tayo. Ibig ko sabihin, si Nikolai Mladenov, CEO ng Board of Peace, ay nagkaroon ng ilang serye ng pag-uusap sa Hamas sa tulong ng mga tagapamagitan. Pero di ako sigurado kung makakatulong ito. Ngunit ilang beses niya itong ginawa kabilang ngayong linggo sa Cairo. Wala naganap dito dahil ayaw ng Hamas isuko ang armas nila. Ito lang ang paraan nila para mabuhay. Alam mo, gaya na sinabi ni Max Weber noong nakaraang siglo, ang monopolyo ng karahasan. Kung wala kang hawak na armas, hindi mo makokontrol ang nangyayari sa Gaza. Tulad ng dati, ang Islamikong Organisasyon ng Paglaban, paulit-ulit lang. At alam mo, magkakaugnay ang lahat. Para mabuhay sila, kailangang manatiling armado at kontrolin ang Gaza. Kung tatanggapin nila ang disarma at decommission, ibig sabihin nito ay hindi na mabubuhay ang Hamas. At ang Hamas ay bumibili ng oras dahil ang Hamas, ang ginagawa nila, sabi nila, hindi namin alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Baka bukas ay magdala ng mas maganda kaysa ngayon. Tinitingnan nila ang hilaga sa nangyayari sa Lebanon. Noong 2025, ginawa ng Israel ang gusto niya sa Lebanon. Ngayon, iba na ang laro dahil sa tensyon sa hilaga. Kaya ganito sila mag-isip. Diyos lang ang nakakaalam ng mangyayari bukas, baka mas gumanda pa. May Hezbollah at mga Iranian sa panig nila pero hindi tumutugon ng Hamas o Iran sa mga pag-atake sa Gaza Strip. Sang-ayon ako na kapag nagbago yon, magbabago ang lahat. Pero ang sinasabi mo, at sang-ayon ako sa ideya na parang imposibleng isuko ng Hamas ang huli nilang alas-ay ang kanilang mga armas at pumayag na magbaba ng armas. Pero nung simula o nung panahon ng digmaan, parang imposibleng maisip na papayag ang Hamas na palayain ang mga bihag. Pero nangyari pa rin. Kaya may pag-asa pa ba para sa pagdidisarma kahit na alam mo na may mga nauunawa ang pag-aalala at pesimismo na siyang gumagabay sa kasalukuyang direksyon? O alam mo, ang tanging paraan na nakikita ko ay ang tinatawag kong pagyanig sa kabilang panig. Sige, muli, babalik ako sa alternatibo dahil kung babalikan natin ng kaunti, para bigyang diin ang dalawang posisyon na yon, Israel at Hamas. Para sa bawat isa sa kanila, tingnan ang kanilang alternatibo. Sabi niya, mas kaakit-akit ito kaysa sa kasunduan dahil madali lang daw ayon sa Israel. Gusto kong tiyakin na mauuna ang pagdidisarma, pagdedecommission at pagbuwag ng kakayahan ng Hamas bago pag-usapan ang rekonstruksyon. Ang Hamas, gaya na sinabi ko, kabaligtaran naman, sinasabi nilang naunawaan nila na umaasa sila sa paghawak ng armas. Kung maintindihan ng Hamas na bibigyan ng mga Amerikano ng pahintulot ang IDF na bumalik sa digmaan na magiging matibay na hakbang. Baka may mangyaring magpagalaw sa kanilang alternatibo at sabihin nila, sige, kailangan nating makipagkompromiso kahit papaano at magsimula ng isang uri ng decommissioning kahit na masasabi kong peke lang lahat yun. Hindi talaga natin maaaring ipalagay na isusuko ni Hamas ang kanyang mga armas. Ito na ang magiging katapusan ng Hamas bilang isang Islamic na organisasyon at maging panganib pa sa kanilang sariling buhay. Ginawa ko pa rin, kahit ganun din ang sinabi ng iba tungkol sa pagpapalaya sa mga bihag, nangyari pa rin. Anong nagbago sa Hamas? Una, ayaw nilang palayain ang mga bihag, pero kalaunan pumayag din sila. Kaya anong nagbago doon na naging dahilan para palayain nila ang mga bihag? At maaari bang gamitin ang parehong pressure para pilitin sila mag-disarma? Oo. Dalawang pangunahing bagay ang nagbago sa sitwasyon bukod sa iba pa. Una, hindi na buhay noon si Yahya Sinwar. Kung buhay noon si Yahya Sinwar, di ako sigurado kung kasing ganda rin ang naging resulta na nakita nating lumabas lang sila. Yan ang isang bagay. Pangalawa, na mas mahalaga kung titingnan natin ang hinaharap ay kung ano ang ginawa ng mga Amerikano kasama ang mga tagapamagitan, lalo na ang Qatar at Turkey dahil malaki ang impluensya ng Turkey at Qatar sa Hamas. Pinaramdam namin sa kanila na gusto namin ng kasunduan. Lahat may sariling interes at walang gumagawa ng kahit ano nang walang pansariling dahilan. Nang maintindihan ng mga tagapamagitan ang kanilang interes, nagiba ang usapan.
At nang pinagsama mo pa na si Yassin ay wala na. At lalo na pagkatapos papatay din si Muhammad Sinwar. Kami na lang ang naiwan kay Al-Zaytun Haddad na hindi naman malaking leader. Mas naging madali para makuha ang kasunduang ito sa mga ganong kalagayan. Kaya sang-ayon ako sa'yo na ang susi para ma-pressure ang Hamas ay nasa Doha at Ankara. Pero hindi nila ginamit ang pressure na yon sa buong proseso. Dumating lang yon ng mas huli. Kaya para mahikayat o bigyan ng lehitimong insentibo ang Doha at Ankara na i-pressure lang Hamas, ibinabalik nito ang susi sa Washington. Exacto. Bilang isang negosyador, nakita mo ba ang pagbabago sa pressure na ginawa ng Washington kay Karandoha na nakumbinsi sila na sige, kailangan nating i-pressure ang Hamas at kailangan nating pilitin silang palayain ang mga bihag? O iba ang pressure at para na pagpapaliwanag sa kanila na insentibo para tulungan ang Washington makuha ang kasunduan. Kapag natuturo ako tungkol sa negosasyon, lagi kong binibigyang diin ang tatlong haligi na batayan ng bawat kasunduan. Tiwala, interes at presyo, parang pinapasimple minsan ang mga proseso na talagang napakakomplikado. Kapag naipaliwalag mo sa mga kalahok, malalaro at tagapamagitan na interes nila sa kasunduan at makukuha nila mula sa Washington, pwedeng magbago ang buong kasunduan. At ito ay isang bagay na hindi talaga nangyayari ngayon. Hinahayaan nila si Nikolai Mladenov na maghanap ng solusyon dahil ngayon ang pukus ay nasa Iran at Lebanon. Maraming problema sa gitnang silangan at nag-e-enjoy ang Hamas dito. Sinusubukan nilang manatili, alam mo na, sa antas na hindi pa nauuwi sa digmaan. Ginagawa nila ito dahil muling nag-adapt sila sa gerilyang pakikidigma. Pero ang punto ko, kung mag-uusap ulit, dapat may insentibo ang mga tagapamagitan para ayusin ito. Sa ngayon, wala namang insentibo ang Ankara para ayusin ito. Tingnan mo ang sinabi ni Erdogan na yon tungkol sa Israel Netanyahu at ginagawa natin sa Lebanon at Syria. Ipinapakita lang nitong wala silang interes. Ibinibigyang diin ko ang isyong ito dahil nandyan na rin ang dinamika na yan bago pa pinalaya ang mga bihag. Pero pagkatapos ay lumipat ang pressure mula sa Washington, tila at kay Karandoha para mapalaya ang mga bihag. Kaya ano ba talaga ang pressure na yon? Nagkaroon din ng pagbabago sa pamahalaan, ang pamahalaang Amerikano. Dapat ko bang ipaalala na matagal kami nakipagnegosasyon sa administrasyon ni Biden at ginawa nila ang lahat ng kaya para makuha ang kasunduan. Mabilis itong nagbago nang maupo si Trump. Kasi kung titingnan mula simula, sa paraan ng pakikitungo ni Trump, mahirap talagang hulaan ang negosasyon niya. Ayaw mo magalit siya si Trump. Alam mo, siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Malaking pagbabago talaga yon. At naintindihan ng mga tagapamagitan, alam mo, naintindihan ng Ankara, naintindihan ng Qatar, at sa totoo lang, sobrang naintindihan ito ng Qatar. Ngayon, kapag siya sa isang napaka-Ankara ay nasa isang pasensya na, ang Qatar ay nasa delikadong posisyon ngayon sa gitna ng digmaan dahil sa natatanggap nito mula sa Iran.